Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ay ating talakayin. Ano po ba yung epekto ng init ng panahon sa katawan ng tao? Lalo na po pag ang temperature ay more than 40 centigrade. Naalala nyo po noong mga bandang May or last month, mabot ng 55, 60 centigrade yung ating init, no, sa kapaligiran. Kahit na po nag-uulan na, pagka lumabas ang araw, nakakaramdam pa rin tayo ng init. So ano po ba ang epekto nito pagka lumampas na sa 40 degrees Celsius o 104 degrees Fahrenheit ang temperature? Alam mo, yung ating pong katawan, nag-struggle siya para ma-maintain yung core temperature around 37 centigrade or 98.6 Fahrenheit. Maraming epekto sa katawan pagka tumaas yung yung init sa ating kapaligiran. Nagkakaroon tayo ng mild discomfort, no? Pwede magkaroon ng serious effect. Kaya kayo po ay pwede kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, na kung nais yung maraming matutuhan tungkol sa kalusugan, i-click lang po yung bell para ma-update kayo sa aking mga health topics. Mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Meron din po akong official Facebook page, yung Patnubay sa Kalusugan. Pakiclick lang po yung follow, like, and share para i-share nyo to sa inyong mga kaibigan. Ngayon po ay atin pong talakayin yung mga unang stage ng init na yung bang nakakaramdam ka ng pagod dahil sa init. Ang simptoma po ng pagod dahil sa init, yung heat exhaustion na tinatawag, ay nagkakaroon ka ng sobrang pagpapawis. Ito yung natural response natin sa sobrang init. Ang natural response ng katawan ay pawisan ka. Yung ating sweat glands sa ating balat, magpuproduce sila ng madaming pawis. Tapos yung pawis ay sisingaw yan sa balat mo para ma-absorb yung init at merong cooling effect yung pawis na yon. At nagkakaroon din po ng electrolyte imbalance kasi yung pawis natin, meron na itong electrolyte. At ito yung mga mineral na nagre-regulate ng ating body function. Tapos sa sobra mong pagpapawis, yung electrolyte imbalance na tinatawag, magkakaroon ka ng pulikat, panghihina, at heart problem. Kaya pagka nakaramdam ka ng ganito, yung sobrang pagpapawis mo, nakaramdam ka ng pulikat at panghihina, at parang nagpapalpitate yung heart mo, inom ka ng fresh buko water. Ang fresh buko water, ito'y merong electrolyte. Kasi yung coconut water, meron siyang plant compound and electrolyte tulad ng potassium, sodium, magnesium, and phosphorus. Kaya ang coconut water ay inumin mo to, isang tasa, kung nakakaramdam ka ng sobrang pagod dahil sa init, no? Lalo na kung nakaramdam ka pa ng sakit ng ulo, pagkapagod, irritable, at pwedeng magkaroon ng full-blown heat stroke. Kaya yung coconut water ay para ma-replace yung tubig na nawala sa atin, para hindi ka ma-dehydrate, hindi ka matuyuan, at para mapalitan yung electrolyte, kasi po yung pag-dehydrated ka, natuyuan ka, ito yung condition na ang katawan mo naglabas ng maraming tubig. At yung pagpapawis na yan, naging dahilan ng fluid loss mula sa katawan. Pag hindi ito napalitan, pwedeng maging dahilan ng panunuyo mo, dehydration. Ang dehydration, nakakaramdam pa dyan ng hilo, sakit ng ulo, hapo, at pulikat. Yan po ang nararamdaman nyo. Paalala po sa ating supplement na vitamin C at Super B complex, pag kulang ka sa tulog at kulang ka sa lakas at very stressful ang buhay mo, mag-take ka ng vitamin C. Ito yung mayroong important role yan sa pag-maintain ng kalusugan ng ating mga blood vessel
ng ating buto at immune system at madaling gumaling din ang sugat mo at pampatibay ng ating ugat, no? Ito yung antioxidant para protektahan ng ating selula. Kaya mag-take ka ng vitamin C at Super B complex, sabayin mo yan. Kasi water soluble yan eh. Inumin mo to, wala pang laman yan. 30 minutes bago mag-almusal, inumin mo yan once a day. Nakakatulong yan sa mga nahihilo. Alam mo, ang hilo, ito ay common symptoms po ng heat exhaustion, yung pagkapagod dahil sa init, no? Ang first stage po ng heat stress yan. Pagka po kasi sobrang init, nababawasan yung flow ng dugo sa brain. Kaya ito'y dahil sa dehydration. Kaya kung nakakaranas ka ng pagkahilo and other heat, pagkapagod sa init, ay i-cool down mo yung sarili mo. Pwede kang pumunta sa shaded area, iwasan mo yung direct sunlight, at meron kang pamaypay, o kaya pumunta ka sa isang air-conditioned room. Kung wala naman, meron kang tuwalya, ilagay mo sa batok mo, sa mukha mo, sa dibdib mo, at magpaypay ka. Yung damit mo dapat cotton, at kung masikip, luwagan mo. Kaya kung meron kang mga layer, bawasan mo, at magsuot ka ng maluwag na damit para ma-improve yung air circulation. Maaaring yung basahin mo yung towel ng malamig na tubig at ilagay mo to sa noo mo, sa batok mo, at sa iyong singit. At pwede ka rin mag-take ng cool shower or bath, no? Para maiwasan yung panunuyo. Ang pag-inom po ng tubig is the best, no? Yung electrolyte-rich beverages, nakakatulong yan. Iwasan mo lang yung sugary drinks or alcohol, ito'y nakapagpapalala ng panunuyo mo. At huwag kang lalagok ng tubig, no? Ang inom ka lang ng tubig, yung unti-unti lang, yung sinisip-sip mo lang. Mag-sip ka ng dahan-dahan. Sisip-sipin mo lang yung tubig, dahan-dahan, pero huwag kang iinom ng tuloy-tuloy kasi magkaka-stomach upset ka. Kaya konting sip-sip lang kasi pagka dehydrated ka, nanunuyo ka, nagkakaroon ng reaction sa bituka mo. Pag napuno ng ng tubig, mangyayari ay pag too much po yung water, magkaroon ka ng hyponatremia. Kaya nga po yung hyponatremia, ito po yung level ng sodium sa katawan mo, ay lower than normal. Kaya pagka po kasi masyado kang, di ba yung pawis natin maalat, di ba? Meron tayong sodium. Sa sobrang pagpapawis mo dahil sa init, sa dami ng pawis na lumabas sa'yo, bumababa yung asin sa ating dugo, no? Sa ating dugo. Pag bumaba yan, ang sodium ay napakahalagang mineral yan para mabalanse yung amount ng tubig sa ating katawan. At nakakatulong din yung sodium na yan para yung nerve at muscle mo, they work properly. Kapag biglang kang uminom ng maraming tubig, babagsak po yung ating sodium at mababawasan ng below yung level ng sodium mo, magkakaroon ng serious problem yan. Ito'y life-threatening yan, pwedeng magkaroon ng severe confusion yan. Yan ang simptoma po ng yung hyponatremia, na pagsusuka, nawawalan ka ng lakas, at nawawalan ka ng, nako-confuse siya. Na minsan yung iba nagsisissure, and coma, and even death. Kaya nga po yung hyponatremia, ito'y common sa mga older adult dahil po yung minsan sa pagtitake ng medicine, may mga medical problem, merong panganib sa sakit na ito. Kaya kung ikaw ay na-dehydrate, no? Tandaan niyo po, pag sobrang init, huwag mong tuloy-tuloy, lalo na sa sobrang pagpapawis mo, yung sobra yung patak ng pawis sa katawan mo. Higop ka lang ng tubig. Kasi yung too much water na ininom mo,
pwede kang magkaroon ng frequent urination, ihi ka ng ihi, kasi yung overhydrating, nasya-shock yung electrolyte out of balance. Kaya masusuka ka. Maraming reason bakit yung pagsusuka, nakalink ito sa pagkapagod dahil sa init. Kaya pag overheat ka at nasobra yung pawis mo, maraming tubig mawawala sa katawan mo. Pag maraming tubig na nawala sa katawan mo, natuyuan ka, maiirita yung tiyan mo at bituka mo. Kaya ka nagsusuka at magkakaroon ka ng electrolyte imbalance. Itong electrolyte, ito yung mineral, tumutulong para sa digestion natin. Sa panahon na nagpawis ka ng sobra, maraming electrolyte mawawala at naapektuhan ng pantunaw mo, kaya nagkukos ito ng pagsusuka. Pagka po ang katawan mo ay tinatry na i-cool down ang sarili niya, ang magkakaroon po ito ng more blood flow sa skin mo. Kaya nababawasan yung flow ng dugo sa digestive system mo na nagko-contribute sa pagsusuka mo. Kaya po yung direct effect ng init, no, ay merong epekto yan sa ating tiyan, sa ating bituka, at nagkukos ito ng pulikat sa tiyan. Paalala po sa calcium, magnesium, ito yung nagre-regulate ng serotonin. Ito yung neurotransmitter para ma-relax ang body at mind at na madali kang makatulog dyan kung meron kang calcium, magnesium. Ang calcium, magnesium din po, bukod sa maganda sa ating buto, pampatibay ng buto, at pangalis ng pulikat, nakakatulong din po yung calcium, magnesium sa pag-regulate ng melatonin. Ito yung hormone na pampatulog. Kaya pagka tayo po ay na-dehydrate, nakakaramdam kayo ng yung hirap matulog. Kaya ngayon, para matulog ka, mag-take ka ng calcium, magnesium. Alam mo yung heat exposure, pag masyadong mainit, syempre tataas yung body temperature mo, di ba? Pag mataas ang body temperature mo, mag-i-increase yung blood flow sa skin mo. So, para ma-cool down yan, ang katawan mo, haharangan niya yung blood flow sa skin mo at kung saan ang sweat gland mo. Kaya marireduce yung blood flow sa muscle mo, magkakaroon ng redirection ng blood flow away from the muscle at marireduce ang oxygen at nutrients na natatanggap nila. Kaya pagka less oxygen at nutrients sa muscle mo, nag-struggle ka sa hapo at saka yung init na yan ay nagko-contribute yan sa fatigue kasi pag kulang ka ng oxygen at nutrients, combination ng cellular stress, nagkakaroon po kayo ng fatigue associated dito ng heat exhaustion. Kaya meron kang general tiredness, weakness, no, lack of energy, at saka yung concentration mo bumababa. Kaya nga po pagka nagkakaroon ka ng heavy sweating, no, dahil sa init, nahihilo, nasusuka ka, pinupulikat ang muscle, kaya yung mga warning sign po ng overheating, pwedeng mag-progress ito sa heat stroke. Para labanan mo yung pagod na dahil sa heat exhaustion, mag-cooling down ka. Kaya para makarecover ka, ito dapat mong gawin, di ba? Nasabi ko na po kanina na kayo ay mag-loose ng damit, no? Maglago ka ng tubig, dahan-dahan, at iwasan nyo po yung pag-inom ng sugary na pagkain. Kaya nga po, pagka nagkaroon kayo ng muscle cramps along with the symptoms ng sobrang pagpapawis, nahihilo ka, nasusuka ka, at saka nahahapo ka, ito'y clear indication ng heat exhaustion. Kaya nga po, once na pwedeng magkaroon ka ng heat stroke dyan, no? Alalahanin mo yung muscle cramps with heat exhaustion, nag-i-indicate yan na ang body mo nag-struggle para i-maintain yung proper muscle function. Kaya mag-take ka ng steps para makarecover ka, ma-prevent yung tong serious condition na to, no? Paalala mo na po sa ating crystal oil. Meron po tayong crystal oil. Ito'y maganda sa
pangalis ng kirot, mga pain sa katawan, and inflammation like arthritis, at nag-i-improve ito ng tulog mo. Pahid mo lang sa skin mo, amuyin mo siya, nakaka-relieve ng headache. Pagka inamoy mo, nakakalis ng hilo para patimbara ng ilong. Nakakatulong para maklear yung congestion, nag-i-improve yung respiratory health mo. Kaya natural remedies po ito sa shoulder pain, may pangkalmanting effect sa tiyan, nakakatulong para ma-relieve yung gas, yung bloating, and stomach cramps. At nare-relieve yung pagsusuka mo dyan. At isa pa, hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahiram mo ng crystal oil. Tanggal din ng kati agad, no? At ang isa rin pong supplement natin, yung activated charcoal, meron itong medicinal properties. At ito'y nakakatulong para patayin ang mga uri ng bakterya sa bituka. Nakakabawas ito ng inflammation sa bituka. Kaya napiprevent yung food poisoning, pamprevent ng hangover, and drug overdose. Kung nagtataik ka, nakakatulong yan. Nakaka-relieve ng kabag, activated charcoal, nag-absorb ng gas at toxin sa bituka. Kaya nakakatulong sa bad breath, no? At itong activated charcoal na ito ay malaking tulong para sa atin. Pwede kayong maglagay ng stock sa bahay po ninyo. In case nagkaroon ng food poisoning, nagtaisuka ka, sinisinikmura ka, itry nyo po mag-take ng activated charcoal, no? Alam mo yung heat exhaustion na merong heavy sweating, ay dapat po nito ay para labanan mo yan, at lalo kung meron kang headache, no? Para makarecover ang body mo, ma-prevent yung complication, pumunta ka sa isang cool environment at lumabas ka sa iwasan mo yung direct sunlight, ideally po yung air conditioning. Loosen mo yung damit mo para magkaroon ka ng better air circulation, maglagok-lagok ka ng tubig, mag-inom kayo ng electrolyte-rich beverages, kaya lang, lagok-lagok lang. Iwasan mo yung sugary drinks or alcohol. At pwede kang mag-apply ng cold compress sa noo mo, sa batok mo. Ang heat stroke po ay ang body temperature mo ay higher than 40. At nagdidiliryo, nawawala ng consciousness, nagsisissure. Pwedeng yung seizure na yan, madamage yung brain, heart, kidney, and muscle mo. Ito po'y nakakamatay pag hindi mo agaran dinagyan ng hindi agad ginamot, no? Kaya pagka kayo po ay na epekto ng init, stay hydrated, meron kang bottled water lagi, lagok-lagok ka lang, kahit na hindi ka nauhaw. Magdala ka ng pamaypay, yung cold towel, ilagay sa ulo, sa noo, sa batok. Magdala ka ng payong lagi. Pag tag-init, magdala ka lagi ng payong. Tag-init o tag-ulan, lagi may payong kandala, no? Magsuot ka lang ng loose-fitting, lightweight clothing. Magstay kayo sa air-conditioned spaces. Pwede kang maligo ng cool shower or bath. Iwasan mo yung sunburn. Ito yung mahirap sa katawan mong mag-cool down, no? Kung nakakaranas po kayo ng heat stroke, ay tumawag kayo ng emergency services. Paalala po sa omega-3 fatty acid, ito yung maganda sa heart, nakakababa ng blood pressure, cholesterol, triglycerides, at ito rin po yung nakakaiwas ka sa heart attack, stroke, and arrhythmia. Ito yung meron siyang anti-inflammatory properties na benefit po na nakakabawas ng bara sa daluyan ng dugo sa heart, na iwasan mo yung pamamaga ng joints dahil sa arthritis and inflammation. Kaya maganda to sa mga inflammatory condition like arthritis and rheumatoid arthritis. Ipaalam nyo po sa akin yung address, cellphone number ninyo, full name ninyo. Isama nyo po yung barangay, kung anong barangay yung address po ninyo, para may deliver po ng rider ang order po ninyo. I-charge sa inyo ang shipping fee, cash on delivery naman yan. Dadako po tayo sa food portal, 2 Corinthians chapter 5, verse 9.
Kaya naman, ang pinaka nanais natin maging kalugod-lugod sa Diyos, tayo maging, lagi tayong magkaroon ng feeling or close contact sa Panginoon. Kaya nga po, ang goal natin ay magbigay tayo ng lugod sa Panginoon. Kung tayo po'y gumagawa ng kabutihan, hindi natin ginagawa ito sa tao. Ano man ang ginagawa natin, kabutihan, paglilingkod sa tao, isipin natin, ito ginagawa natin sa Diyos para wag kang manumbat at wag kang mapagod sa paggawa ng kabutihan. Kaya po ang payo sa atin, wag tayong mapagod sa paggawa ng kabutihan. Sa tamang o takdang panahon, ikaw ay gagantimpalaan ng Panginoon. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala, patubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.